tanong kung bakit hindi personal na pumupunta ang Pangulo sa airport para sumalubong. Yon, bakit hindi nagpunta ang Pangulo para sumalubong sa mga bagong bayani ng Pilipinas? Tingnan nyo mga kababayan kong OFW. Ganito kayo bastusin, ganito kayo hayupin itong gobyerno na ito. Kayo ang nagpapadala dito ng pera sa Pilipinas para sa ekonomiya natin, para may manakaw mga poke ng ina niyan, para yung mga anak nila may pambisyo, para yung mga kabit nila may pambili ng mamahaling mga kondominium at mamahaling mga gamit at sasakyan at may pang-ikot sa buong mundo. Dahil sa inyo, tapos hindi kayo binibigyan ng importansya. Mas importante pa sa inyo yung tulay dyan sa may Quezon City. Putang ina niyan. Yan tulay na yan. Hayop na yan. Pumunta pa silang buong angkan dyan para i-inaugurate yung tulay na yan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddlers sa balat ng YouTube. Boss D at your service, ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, ang vlogger na hindi dapat iniintindi dahil puro katarantaduhan lamang. Kamusta naman po kayo mga bossing? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, putok sa buhin, dot palamunin, sintu, baliwab, noy, sabog, bangag, bandak, batak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong sa baliling sa gobyerno, mga impakto, dorobo, mandurukas, mandarambong, mga demonyo, satanas, hudas, barbas, estas. Kamusta naman po, mga bossing? Ang inyong mga araw, naku, malupit ang ating mga Lunes ngayon. Happy Monday everyone. How's your weekend? Kayo po ba ay nakapag-spend ng time with your family? Kayo po ba ay nakapagpahinga? Oy, ngayon na ba ang start ng 4-day work week? Alam ko naka 4-day work week na yung ating mga government employees. Naka 4-day work week na po sila para makatipid sa gasolina. Grabe. Ano ba ang inyong mga tipid measures na ginagawa ngayon na napakamahal ng diesel? Oo, mga bossing. Pero bago natin na puntahan yung mga topic na yan, ano muna tayo? Mag-anyaya muna tayo sa lahat ng mga banateros na nanonood at yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-follow sa ating Facebook page at ating mga YouTube channel. Yung ating YouTube yung Boss Dada 2.0, yan po yung nasa taas. Bukod dito sa Boss Dada TV, meron po tayong isa, yung Boss Dada 2.0. Siguraduhin po ninyong kayo po yung nakasubscribe dyan sa channel na yan dahil nandiyan po natin nilalabas yung mga highlights ng ating mga ginagawang vlogs araw-araw. So, make sure naka-follow, subscribe, like, share. At kung nakakaluwag-luwag, malaking tulong kung kayo ay magsusuper chat dito sa ating channel sa Boss Dada 2.0 para pampagawa natin ng mga t-shirt natin yan. O dahil doon sa damo, marami ako nabigyan ng t-shirt and nag-order na naman ako. May mga paparating na naman dahil maraming mga banateros nagre-request. Dito muna ako sa Metro Manila Dito muna ako sa Metro Manila mamimigay. Medyo delikado lang, hindi ko lang masabi kung nasaan ako agad-agad kasi syempre medyo delikado ngayon. Nakita nyo naman mga kalaban natin, mamamatay tao mga yan. O, hindi natin pwedeng i-expose kung saan tayo nandoon, pero kung saan man tayo naroon, biglang-bigla na lang yan. Sigurado naman may mga banateros dyan, mamimigay tayo dyan. Lagi akong may bit-bit na t-shirt. At katulad nga ng aking laging sinasabi, mga bossing, mag-follow po din po kayo sa lahat ng mga Banateros Brothers, kay Banat by Coach Olive, kay Master Judea, parang RJ, Sir Jack, at Jay Guevara, syempre Boss Dada TV. Ano ba mga ginagawa ninyong measures to save itong napakamahal na gasolina? Ako kasi, ang sasakyan ko, mayroon akong tatlong sasakyan. Gasolina tsaka diesel. Pero yung lagi kong ginagamit diesel. Siyempre may mga motor tayo. So yung motor natin gasolina, yung ating SUV diesel yun. Kahapon nagpakarga ako ng gasolina, ng diesel. Grabe ang mahal ng diesel. Mahal ng diesel, Diyos mio. Si Coach Oli, meron yan dalawang SUV. Isang Land Cruiser at saka isang Nissan Patrol. Yung Land Cruiser niya diesel, yung Nissan Patrol niya V8 na 5.0 na gasolina yun. Noong nakaraan nakita kami mayroong show ang Vox Populi. Ang gamit niya yung kanyang Nissan Patrol. Sabi ko, Coach Oli, ang mahal ng gasolina.
Bakit yan ang dala-dala mo yung pagka... Sabi niya, hindi, mas mahal ng diesel, Boss Dada. Pagtingin ko, oo nga, sobrang mahal ng diesel. Grabe, parang kalahati yung presyo ng diesel at saka ng gasolina. Dahil dyan sa nagaganap na gera dyan sa gitnang silangan, no? Dyan sa Middle East, nako. Oh, nakita niyo yung Strait of Hormuz, yung paganon na ilog. O, yun kasi dumadaan lahat ng mga oil tankers na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo. Iran ang isa sa pinaka malaking supplier ng langis sa buong mundo. O kaya itong ginagawa talaga ng Amerika na paggera dito sa Iran. O ako against ako diyan kasi alam naman natin na gusto lang nilang makontrol yung langis diyan sa rehiyon na yan. Ginawa na nila kasi yan sa napakaraming mga rehiyon o napakaraming mga bansa diyan sa Middle East. Nagtataka ako. Bakit kasi pinakikialaman nyo hindi naman sa inyo? Kung sila yung pinagpala ng Panginoon na magkaroon ng ganong karaming mina dyan, di pabayaan nyo na minahin nila tapos i-distribute sa buong mundo. Bakit kasi inaagaw-agaw? Tama na yan, itigil nyo na yung gera dyan, Diyos ko naman. At the expense of the lives of the people in dyan sa mga lugar na yan, nagyegirahan kayo talaga. Pero alam ko naman, masyadong malalim din yung awayan dyan. Hindi lang yan basta doon sa langis. Pero alam naman natin na kapag nakisali Amerika, merong may interest yan. O kaya maganda, itong Donald Trump, tumigil ka na. Oo, mas mabuti makatulong ka kaysa ginugulo niyo yung mga bansa, pati Pilipinas, dinadamay niyo. Ngayon, grabe, kita mo, ang layo ng gera na yun. Ayan yung sinasabi nila na hindi naman tayo apektado, layo-layo. Hindi naman kasi yung missile ang papatay sa atin dito Ang papatay sa atin dito, wala tayong sariling pagkukuhanan ng mga yaman na yan. O meron man, hindi man natin ma-harvest dahil wala naman tayong resources. Oo, aabot dito yung epekto niyan. Ang layo-layo nung sabugan doon, hindi nga tayo mamamatay ng mabilis doon sa mga pagsabog-sabog. Pero imagine niyo, third world country ang bayang Pilipinas. Noong mga panahon, mga bossing, na yung mga lugar na yan, hindi pa nagpapatayan, hindi pa sila nagpapasabugan, hirap na buhay ng mga Pilipino. Oo, noong ang diesel ay nasa 60 pesos pa lang, 50 pesos, hirap na mga Pilipino. Lalo pa kaya ngayon. Lalo ngayon na yung diesel, dumoble na yung presyo, 100 na sa ilang piling mga lugar. Oo, kung noon, hirap na hirap tayo dahil bakit na naman? Bakit gasolina? Bakit sa diesel nakasalalay? Wala tayo kasing dito kasi sa Pilipinas, lahat ng mga produkto natin gumagamit talaga ng diesel, ng gasolina yan. Pag diniliver yan, ang gamit yan diesel o gasolina. Tapos bumibili tayo sa labas. Pag bumili tayo sa labas, sobrang mahal dahil nga merong scarcity, merong shortage. So pag bumili tayo, sobrang mahal. Pag sobrang mahal ng bili natin, ano ba ang pinambibili natin ng mga na yan? Ang pinambibili natin diyan, dolyar. Kaya lumalakas ang dolyar, ang piso lalong humihina dahil nga nag-i-import lang tayo na nag-i-import. Hindi tayo nagbebenta, tayo bili ng mga commodities dahil mga tarantado mga nandirito. Yung mga taga Department of Agriculture, mga walang silbi. Yung mga ekonomista natin, mga walang silbi, hindi nila palaguin yung ating ekonomiya sa loob. Oo, pinapalago natin yung ekonomiya sa labas. Bakit? Dahil bili tayo ng bili, hindi tayo nagpo-produce. Samantalang kumpleto naman tayo ng resources. Meron tayong kabundukan, mga palayan, meron tayong farmland, meron tayong karagatan. Pero bakit hindi tayo nag-e-export? Bakit import tayo ng import? Kasi nga walang programa ang pamahalaan sa mga magsasaka natin dito. Hindi lang magsasaka ng mga palay, ng mga root crops. Magsasaka sa dagat, yung mga minahan natin dito. Lahat ng minahan natin dito, hindi tayo may-ari. Iba ang may-ari, hayop na mininina yung mga mina natin, tapos ibang bansa ang may mga may-ari, ibang lahi. Kaya yan ang malaking problema natin, mga bossing. So lahat ng ating daily na pamumuhay, kinukonsume araw-araw, binibili natin yan, at lahat yan nagkukonsume ng diesel, gasolina. Kaya imagine ninyo kung nung 50 pesos pa lang yung gasolina, ganito na buhay natin. What more kung 100 na yung gasolina ang per litro, gaano magiging kahirap ang buhay natin, Diyos ko po. Tapos ganito kabopol yung presidente natin. Walang alam, inutil. Kayo na ang bahalang mag-compute kung papaano mangyayari sa bayang Pilipinas. Again kung noong kalahati ang mababa pa yung presyo, 50 pesos ang presyo,
hirap na tayo. What more ngayon na 80, 100 na ang presyo ng petrolyo. Diyos ko po, ang kada litro ng petrolyo. Gaano yung kakaharapin natin na hirap para lang mairaos ang araw-araw. Diyos ko po. Nakita nyo si Leni Robredo, sumakay na ng tricycle. Sumakay na ng bus. Anak ng tinapay ito si Leni, parang baliw din eh. May sasakyan naman siya, nag-bus, tsaka nag-tricycle. Maniniwala ka ba na si Leni apektado ng krisis? Ayayaman ng mga yan. May mga pera ng gobyerno hinahawakan niyang mga yan. Nagtitipid. Hindi kayo nagtitipid. Umiepal kayo. Dahil malapit na eleksyon. Style nyo bulok. Inang yan, sasakay ng tricycle. Kung di ka ba naman bobo, ganun ka kabobo, sasakay ka ng tricycle, may sasakyan ka naman, naka-Pilipinyana ka pa, kung di ka ba ulul. Inang mga palabas nila no? Para lang para lang makakuha sila ng simpatya. Alam niyo, sukan-suka yung mga tao sa ganyan, mga hipokrito. O dirin-diri yung mga tao sa ganyan. Wag na kayo. Hindi kayo ubra. Hindi kayo masa. Tangina ninyo, mayroon bang masa na dilawan? Walang masa dilawan, mga elitista yan. Pumunta ka sa Ateneo, pumunta ka sa Lasal. Meron ba dyan mga masa? Walang masa dyan. Yung mga yan, puros mga dilawan yan. Tapos irerep ang representante nila, si Leni Robredo, magpapanggap na makamasa. Ulul. Ina nyo, style nyo bulok. Wala na, hindi nyo na maloloko taong bayan. Hindi na boboto ang taong bayan ng mga elitistang katulad yung mga ulul. Tinan mo si Bongbong, elitista. Magnanakaw yung mga magulang. Pati sila, di umano, magnanakaw din. O tinan mo, ginagawa sa bayang Pilipinas, wala kinakawawa. Tangina nyo, nakapal na mga pagmumukha nyo. O, di ba? So, yun ang problema natin. Kaya, brace yourselves mga bossing. Dahil hindi man tayo direktang tinatamaan ng missile nang galing dyan sa Middle East, natatamaan ang ekonomiya natin. Hindi lang ng ekonomiya ng buong Pilipinas, pati ekonomiya ng pamilya natin. Hirap na hirap ngayon. Ang daming nagme-message sa akin ngayon mga bossing. Daming nagme-message, nagsesend ng kanilang mga, alam nyo, ang daming nangihingi sa akin ng pera. Sir, baka naman pwede, Boss Dada, baka naman pwede, tulong lang, hirap na kami. Alam ninyo, kung marami lang akong pera, bibigyan ko kayo eh. Kung meron lang akong pera ng gobyerno, ganito 805 billion na na perang nanakaw sa gobyerno, ibibigay ko pabalik sa inyo eh. Kasi pera nyo naman yan eh. Kaya lang po wala eh. Hindi man tayo taga-gobyerno, wala tayong pondo galing sa gobyerno, kaya pasensya na kayo yung mga humihingi ng tulong sa akin. Yung paminsa-minsa, halimbawa may nanghingi sa akin 500, may naman man yung Gcash ko, o alam ko naman Banateros, nakikita ko naman sa ating mga live viewers natin noon, yung mga matatagal na loyal na mga Banateros, kilala naman natin, Boss D, talaga hirap lang, baka naman meron lang, pambili lang ng ganito, papadala ko 500, ganyan, padala ko 1,000, pero wala, ubos na yung Gcash ko, wala na. Kaya pasensya na ha, yung sa t-shirt na nga lang eh. Yung mga t-shirt na nga lang, magpapagawa ko, diba? Papagawa ko 20, magkano din yun? Pag nagpagawa kang 20, sabihin mo na lang, 500 ang isa. Pag nagawa ka ng 20, di 10,000 na yan. Diba? Mahirap yun. Kaya pag namigay ako, hindi maramihan, unti-unti lang dahil sarili naman natin pera yung pinamamahagi natin na yan. So pasensya na kayo kung di ko kayo nabibigla. Marami nagme-message sa akin, nalulungkot ako kasi gusto mong tulungan lahat eh. Kaya lang wala tayong kapasidad para tumulong. Maliit man lang ang ating kinikita pag nagbigay tayo ng kasi ako naman talaga, ang Banateros, ganun kami, tumutulong kami. Kaya nga kami naging member ng Eagles na dito sa yung Skyline. Kaya kami nag-Eagles kasi ang Eagles, nag-outreach yan. So sabi namin, yung opportunity na yun para sa amin, para pag kayong aming club ay nag-outreach, nakakapagbigay kami. Halimbawa, tig-5 kaban na bigas kami, ganun. Mag-grocery kami, ganyan. So, minsan nag-aano kami. Kasi namin yun na ang Banateros hindi lang yung basta batikos ng batikos. Kami, as much as possible, kung sa abot ng aming makakaya, nakakapagbalik kami sa community. Pero hindi nga lang siya, hindi nga lang siya malakihan. Siyempre, alam nyo na. Malaki lang katawan natin, pero hindi naman malaki ang ating kayamanan. Kaya, we can only give so much and we can only do so much. Pagpasensyaan nyo na yung mga lumalapit sa akin. Hindi po ako suplado. Kaya lang, pagka minsan hindi na lang ako sumasagot dun sa mga messages ninyo, nahihiya din ako ba? Nahihiya din ako na, alam ko naman may problema kayo, tapos hindi ko kayo matutulungan. Minsan, hindi ko na lang kayo nasasagot. Kasi parang di ko alam kung paano ko i-decline, Boss D, may sakit yung anak ko, panggatas lang, pang ganito lang. Baka naman meron ka dyan. Alam mo yun, wala eh. Hindi ako minsan, hindi ko na lang kayo nakikita ko yung mga messages nyo, pero hindi ko kayo ma-replyan. Pasensya na mga kababayan. Pero yun nga sinasabi ko, basta kanya-kanya kayo ng kanya-kanya tayo ng diskarte. Yung iba sinasabi magbisikleta na lang, mahal din bisikleta ha.
Mahal din ang bisikleta. O kasi kailangan mong bumili ng bisikleta para makapag-bisikleta ka. O magkano rin ang bisikleta? Wala namang bisikleta 3,000. Ang bisikleta 5,000 pataas yan. O so kailangan magkaroon ka pa ng 5,000 para lang makabili ka ng bisikleta. Mahirap yan. O syempre kung lahat ng Pilipino, ilang kayo pumapasok sa isang bahay. Halimbawa nagtatrabaho kayo, 5 kayo. 5 bisikleta bibili nyo, magkano yun? Medyo mahal yun, mahirap yun. Hindi ba? Yung iba nakamotor, tinitipid na lang yung mga gasolina, nag-aangkas na lang sila, kaya lang putya yan. Talagang burden, napakahirap. Hindi ko alam kung paano natin paplanuhin itong kinakaharap natin na krisis na ito. Siguro pinakamaganda talaga dasal na lang, dasal na lang at saka malay mo balang araw mapalitan tong ulol na ito. Pag napalitan na itong mga hayop, kaya wag na tayong boboto ng anyone, anybody na konektado sa mga dilawan tae, anyone na konektado sa mga loyalistang mga ulol. Wag na tayong boboto niyan ha kasi pahirap sa bayang Pilipinas yan. Ang mga Marcos at saka ang mga Aquino, mga salot sa Pilipinas yan. Nung si Marcos ang pinuno ng Pilipinas, ninakawan ng bayang Pilipinas, tapos inabuso ang kapangyarihan. Nung umupo naman si Cory, putya pinayaman din ni Cory lahat ng mga nasa paligid niya. Pinayaman ni Cory lahat ng mga nasa paligid niya. Ang Pilipinas nun pabulusok ng pabulusok ng pabulusok. Tapos for the longest time, diyan lang sa dalawang kampo na yan naglalaro yung mga kandidato. Tingnan mo ang Pilipinas, mas bulok pa kaysa sa bulok. Oo, dahil nagpalipat-lipat na lang sa dalawang kampo na yan Nagkaroon ng Pangulong Duterte, ibinalik natin yung pamilyang mga magnanakaw sa gobyerno pagkatapos ni Pangulong Duterte. O kita mo, mga ganit sa kapangyarihan, ayaw na nilang mapalitan. Nakita nila napakalakas ni Inday Sara, kaya si Inday Sara as early as 2022, 2023, sinimulan na nila kagad pahinain para hindi na manalo sa 2028. Ganun. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga bossing, Aquino, Marcos, Dilawan Tae, Pinklawan, Loyalista, lahat yan i-ekis na natin as early as now. I-identify nyo na kung sino-sino yung mga kupal na yan. At pag na-identify ninyo, putang na pag lumabas sa balota yung mga pangalan ng mga hudas na yan, wag na nating iboto yan parang awa nyo na. So ang hirap ng sitwasyon natin ngayon dahil incompetent ang gobyerno natin, walang kwenta ang mga ekonomista natin, puro tanga ang mga nasa pamahalaan. Di natin alam, tayo na lang ang magtutulungan talaga mga kababayan. Hindi lang tayo rito may problema, pati mga kababayan natin sa ibayong dagat, Diyos ko po. At ito na nga, magsimula na tayo magbalita para makita ng lahat kung gaano katarantado itong gobyerno natin. Ayan, alam niyo kahapon mga bossing. May mga dumating kahapon may mga dumating na mga OFW. May mga dumating na OFW galing sa Saudi Arabia. Tas ang yabang-yabang ng gobyerno. Ang yabang-yabang ng gobyerno, nakapagpauwi, ewan, eklat. Anak ng tinapay kayo. Kailan pa nagsimula itong gera na to? March 16 na ngayon. Nagsimula itong gera na to, I think, katapusan ng Pebrero o primero pa lang ng Marso. 2 linggo na, magta-3 linggo na nakakalipas. Putyang inang yan. Hindi pa tayo gumagawa ng paraan para yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa kunin dito. Iuwi dito sa Pilipinas. Yung mga distressed na mga Pilipino. Alam ninyo na ang gobyerno pa ng Singapore ang nag-reach out sa atin para kunin itong mga kababayan natin dyan sa ibayong dagat, yung mga OFW natin. Again malaking bigay-pugay sa lahat ng mga overseas Filipino workers dyan sa kung saan man kayong bansa nandoon. Dahil kayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala na. Sa inyo nang gagaling yung iba sa mga ninanakaw ng mga taga-gobyerno. Kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, baka na tayo rito, baka patay na tayo sa gutom. So kung hindi dahil sa mga OFW na nagbibigay pa buwan-buwan, kada linggo, nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng cash dito sa Pilipinas para paikutin at lumago ang ekonomiya natin at may buwis na nakukuha ang gobyerno riyan. Nung panahon ng pandemic, yan ang bumuhay sa Pilipinas. Sarado ang ekonomiya ng Pilipinas pero dahil sa mga pera na patuloy na pumapasok galing sa mga remittances ng mga OFW, ay nairaos natin yung pandemic mga bossing. So, maraming salamat sa inyo. At dahil naman sa ganda ng mga ginagawa ninyo mga OFW, makikita nyo naman si Pangulong Duterte na talagang pinrioritize kayo. Meron siyang mga vision of hospitals for OFW, mga halfway houses for OFW, meron siyang mga bangko for OFW. Ang dami niyang gustong gawin na sana kung hindi lang abnormal ito si Bongbong, itinuloy sana niya. Kung itinuloy sana nitong sintu-sintu na to si Bongbong, sana maganda na yung benepisyo na makukuha ng lahat ng mga OFW natin. Kaya lang kupal
Kupal, talagang ang priority nila, putya, tirahin si Inday Sara, tapos nakamin ang lahat ng pera ng Pilipinas. Pukin ang ina niyan. Yun ang talagang tutok nila. So ngayon, kayo mga OFW dyan, kailangan nyo ng tulong, putyang ina, tingnan mo, ang tinagawa ng gobyerno, wala. Habang ginigera ka dyan, paparty-party yung misis niya. Kumakain sila ng masarap na steak doon sa bahay na hindi naman kanila. Yung bahay na yun, atin yun eh. Yung Malacanang, atin yan. Hindi yan kanila. Pinahiram lang natin yung bahay na yan sa kanila. Nang pinahiram mo yung bahay dyan sa kanila, tapos haharangan nila ng mga barbed wire para hindi ka makapasok. Tarantado, di ba? Pinatira mo na ang mga putang ina niyan dyan, tapos, putyang ina yan. Ikaw, babawiin mo yun sa kanila dahil putyang ina nyo, hindi kayo karapat-dapat dyan, pero ayaw nila. Ganyang kahayop ang mga visit na yan. Sabi ko nga sa inyo, talagang sagad sa kadiliman, talaga ang mga puso, yung mga hari at reyna ng kadiliman, mga hayop na yan eh. No, kayo mga OFW, di ba? Ang ganda-ganda ng paikitungo nila sa inyo pag nagpupunta sila diyan, atin pa kayo, mga ulul din kayo eh. Yung mga ogag na mga diyan eh, mga loyalista diyan sa ibang bansa na yan eh. Ganun nang ganun, putyang ina. Ginigera kayo ngayon, hindi kayo mapauwi. Kung hindi pa dahil sa Singapore, hindi pa kayo mapapauwi. Ang ginawa ng Singapore, nagpadala ng eroplano doon sa, yun yung sinasabi ni Inday Sara. Alam niyo yung sinasabi ni Inday Sara, di ba? Sabi ni Inday Sara, madali. Madali lang. Kung talagang gusto mo magpadala ng eroplano, makakapagpadala ka ng eroplano. Sarado ang airspace ng Dubai. O di, wag ka dun sa Dubai magpadala. Merong mga airport na malapit dyan sa Dubai na hindi naman sarado. O di dun ka magpadala ng eroplano, tapos magpadala ka ng mga bus, nakunin mo yung mga Pilipino, dalin mo dun, tapos makakalipad sila. Hindi naman sarado yung airspace ng buong mundo. Meron pa rin, may paraan kung talagang gusto mo. So ganun ang ginawa ng Singapore. Nagpalapag ang Singapore dito sa airport na ito, nagpadala ng bus, kinuha yung mga tao doon sa eroplano, inilipad, ibinaba ng Singapore, tapos mula sa Singapore, doon na lang natin sila kinuha. Itong mga kupal na mga taga-gobyerno, doon na lang sila, nasa Singapore, hindi na sila pumunta ron. Naantay na lang nila na magtrabaho yung Singapore para sa kanila, para iuwi mga kababayan natin dito, tapos pa-press-con mga putang ina. Nakakala mo pera nila yung ginasta. Mga kupal. Pakinggan natin itong balitan to. Umpisa pa lang, umatikabo na, di ba? Ganyan, lunes na lunes, ganyan ang pinakamadaldal na vlogger sa Pilipinas. So panoorin natin tong na to. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Overseas Filipino Worker o OFW na umuwi mula sa gitnang silangan. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang mahigit 300 overseas Filipino workers mula Riyadh, Saudi Arabia. Ang mga ito ay itinuturing na distressed dahil sa tindi ng gulo ngayon sa Middle East dulot ng Iran-Israel-US war. Sakay ang mga OFW ng chartered flight ng Philippine Airlines na lumapag sa NAIA Terminal 1 nitong linggo Marso 15. Pagkababa pa lang ng eroplano, agad silang inasikaso ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers. Yes, tangina. Siyempre, may media para masabi may ginagawa sila. Diba? Sinalubong sila, sakay ang Philippine Airlines. Si Philippine Airlines ba ang kumuha sa kanila doon? Hindi. Kinuha na lang sila ng Philippine Airlines sa Singapore. Kumbaga yung Singapore, ang delikado, umiiwas-iwas siguro sa mga missile yung doon sa langit. Ganun. Para maiuwi yung mga Pilipino. So, ang bayani rito, Singapore. Bakit hindi kaya ng Pilipinas gawin yon? Kasi walang pera Pilipinas. Walang pera, putangin na. Ninakaw na lahat eh. Wala talagang pera Pilipinas. Kasi kung meron, sabi ko nga sa inyo, meron akong isang video mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ni Pangulong Duterte yung kanyang pagpaplano. Malayo pa itong gera na ito. Si Pangulong Duterte, pinlano niya na ang lahat. Sabi niya, may nagbabadyang gulo diyan sa Middle East, sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi mapipigilan yan. Kasi, kumbaga it's a ticking time bomb. Imagine niyo ang Israel, 25 years nilang pinaghandaan itong gera na ito because they know that this will happen. So, ang Iran, nag-imbak na sila ng bala, ng armamentes para sa gera na hindi nila alam kung kailan magsisimula. So sabi ni Pangulong Duterte, it can start anytime. It can start after my term, it can start within my term or in my term. Dapat ready tayo. Kailangan, kinausap niya ang Congress. Sabi niya, kailangan Congress, meron tayong pera na anytime, kailangan meron tayong pera na nandiyan lang anytime na pumutok ito, magamit natin itong pera na ito para makuha natin yung mga kababayan natin dyan. Kasi maapektuhan tayo dyan. Hindi man tayo dito sa mismong bansa natin, but ang bawat isang citizen ng Pilipinas is as important as the country itself. So kailangan makuha natin yung mga yan pagdating nung panahon na mangyayari yung kailan, hindi natin alam.
Basta kailangan meron tayong ready na pera na hindi dapat galawin. Naka-allocate yan doon. So, year in, year out, kailangan yung pera na yan, i-account mo, nandiyan pa rin. Halimbawa, 1 trilyon. Yung pera na yan, 1 trilyon, nandiyan lang yan. Pag natapos ng taon na to at hindi nagamit, dyan lang yan, 1 trilyon na yan. Huwag nyong gagalawin. That money is for repatriation ng lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad. Yun ang kanyang ganun siya mag-isip. Hindi nangyari itong gera na to nung panahon niya. Ang nangyaring gera nung panahon niya yung sa Ukraine at saka sa Russia eh. Pero yung gera ng Middle East na alam niyang mangyayari, sabi niya, kailangan may pera. So hindi ko alam kung ano nangyari doon. Nagkaroon ba talaga ng pera? O kung may pera na nakatago doon, imagine mo kung may pera na nakatago doon, kung na-approve yung request ni Pangulong Duterte na yun at may nakatago na pera doon, wala na rin. Yung sa PhilHealth nga, ninakaw nila eh. Di ba? Sa PhilHealth nga, hindi naman nila pera yun, ninakaw nila. Ito pa kaya, pera na nandiyan lang. It was actually protected by, sabi niya, basta protektahan natin yung pera na yun, hindi pwedeng galawin sa kahit na papaanong, anong gawin, hindi dapat magalaw yung pera. Hindi ko talaga alam kung ano yun. I will post it. I think I posted it in my Facebook, yung plano ni Pangulong Duterte. So that's how Pangulong Duterte thinks. And probably that's also how VP Sara thinks pagdating sa mga ganitong bagay. Si Bongbong, wala. Walang isip. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, first time kang makapagpauwi sa Pilipinas ng government to government communication o kapag pauwi ka, wala ka dahil weekend. O ito, panoorin nyo. At OWA, kasama rin sa sumalubong ang mga opisyal mula sa Department of Health at DSWD. Binigyan ang mga balikbayan ng iba't ibang tulong gaya ng pagkain, libreng transportasyon at tulong pinansyal. Ayon sa DMW, ito na ang ikalawang special flight ng gobyerno para mapabilis ang pagliligtas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa gitnang Special flight ng gobyerno. Kainan yan, hindi naman kayo nagpunta ron eh. silangan. Sa kabila nito, marami ang nagtatanong kung bakit hindi personal na pumupunta ang Pangulo sa airport para sumalubong. Yon, bakit hindi nagpunta ang Pangulo para sumalubong sa mga bagong bayani ng Pilipinas? Tingnan nyo mga kababayan kong OFW. Ganito kayo bastusin, ganito kayo hayupin itong gobyerno na ito. Kayo ang nagpapadala dito ng pera sa Pilipinas para sa ekonomiya natin, para may manakaw ang mga poke ng ina niyan, para yung mga anak nila may pambisyo, para yung mga kabit nila may pambili ng mamahaling mga kondominium at mamahaling mga gamit at sasakyan at may pang-ikot sa buong mundo. Dahil sa inyo, tapos hindi kayo binibigyan ng importansya. Mas importante pa sa inyo yung tulay dyan sa may Quezon City. Putang ina niyan. Yan tulay na yan, poke ng ina niyan. Hayop na yan, pumunta pa silang buong angkan dyan para i-inaugurate yung tulay na yan. Putang inang tulay na yan. Yan dyan sa, para lang, puta, ewan ko talaga eh. Sabi ko, sobrang abnormal talaga nitong tao na to. Mas inuna pa yung mag-inaugurate ng tulay. O, hindi naman sabay na dumating mga Pilipino at inaugurate yung tulay. Hindi yun. Ang punto rito, weekend na naman yan. O, tingnan mo, kahapon yan is linggo. Ano ba ginagawa ng mga ulol na yan sa linggo? Natatandaan ninyo na nagbigay yan ng statement linggo din. Tingnan mo, pumunta ba yan, may Malacanang seal ba? Katulad nito ni Claire Castro. Si Claire Castro, mas mabuti pa gumagamit ng Malacanang seal sa mga chismis niya. Pero si Bongbong nung nagbigay siya ng statement na magbabalita ako kung meron akong bagong balita, nandoon lang siya sa garden. Linggo yan. Kasi sabi ko sa inyo, ang trabaho ng presidente, akala niya mula Lunes hanggang Biyernes, yung Sabado, Linggo, day off niya, ulol talaga eh. Ganyan katarantado yung mga yan, walang malasakit sa bayang Pilipinas yan. O ngayon, linggo na naman yan, nasa na naman ba presidente natin? Lasing ba? Lasing ba? O hilo-hilo pa ba? Tulog pa? Nagkakagulo Pilipinas, Sabado, Linggo, wala ka? Walang Diyo. Tapos hanap kayo Inday Sara. Kung si Inday Sara presidente, putang ina sana nandiyan yan. O hindi nga niya pinalagpas yung inaugurasyon ng tulay diyan ng yung overpass. Yung walkway, yung overpass diyan sa Quezon City, hindi niya pinalagpas siya. Nagpunta sila diyan buong angkan. Putang ina, turo siya ng turo ng ganun sa kawalan. Tapos ito, mga Pilipino, nas-distressed. Pumunta rito sa Pilipinas. Hindi niyo na nga kinuha doon. Kinuha niyo na nga lang sa Singapore. Tapos inangkin niyo na naman na sa inyo. Hindi nyo man lang nga pinasalamatan yung Singapore sa tulong na ginawa nila sa atin para maiuwi yung mga kababayan. Mano ba naman, gumising ka linggo, yung day off mo, i-cancel mo muna. Kung ano mang ginagawa nyo, nagpupusoy kayo, nagtotong it, nagmamadyong kayo, bumabatak kayo, umiinom kayo, kung ano man ang ginagawa ninyo, itinigil nyo muna sana. Kahit amoy alak ka o kahit siguro wala ka pang tulog, pumunta ka doon, tapos sabihin mo sa mga kababayan natin na itong gobyerno nandito para tumulong sa inyo, salamat sa inyong sakripisyo, kami naman ang babawi sa inyo. Yung mga ganun. Hindi. Paano? Ang tingin nila sa mga tao sa ibang bansa, mga katulong lang. Akala nila lahat ng mga nandoon, mga mabababang uri lang yan.
Mga katulong yung mga yan, mga ano lang yan, construction worker lang yung mga yan. Hindi dapat pinag-aaksayahan ng Pangulo ng panahon niya. Kita mo kung di mo ulul tong mga to. Di ba, pupunta ka ng Mindanao, mag-i-inaugurate ka ng tulay na hindi naman iyo. Pupunta ka ng Isabela, mag-i-inaugurate ka ng tulay na hindi naman sa'yo. Wala ka nang ginawa sa mundo. Ito na nga lang ang nagawa ninyo, mapauwi itong mga Pilipino. Hindi nyo pa hinarap, walang hiya kayo. O tingnan nyo, sasabihin nila, tingnan nyo. Ipinaliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may maayos ng sistema ang gobyerno para rito. Anya, ang DMW at OWA ang inatasan ng Pangulo na maging frontline. Nandyan po ang DMW at OWA na siyang inutusan ng Pangulo na magasikaso at tumulong sa ating mga kababayan. O bakit yun? DPWH project yun O kung ano man may project nung tulay na yun, bakit nagpunta ka pa? Bakit dito hindi? Butante tong mga to. Itong mga ito, nagbibigay ng tulong sa ekonomiya natin. Nagpapakahirap ang mga ito. Pumupunta sa ibang bansa, pinakikinabangan natin ng dugot pawis ng mga ito. Tapos hindi man lang kayo mag-effort para magpunta. Kahit ikaw nga lang, Claire Castro, sana nagpunta dyan wala po ang presidente natin ngayon dahil siya ay tumatae o hindi na namamatae. O baka kaya wala na naman si Bongbong dyan, baka hindi na namamatae yan O ano ba, nagpapagamot ba? May sakit ba? Ano ba, mamamatay na ba yan? Sa pagtanggap sa mga OFW. Dagdag pa ni Castro, abala ang Pangulo sa paggawa ng mga programa na magbibigay ng pangmatagalang solusyon at tulong. Anak ng putya. Busy daw ang Pangulo sa paggawa ng programa para sa karagdagang tulong sa ating mga kababayan para maibsan ang impact sa ating Hindi mo kayang umalis saglit niya. Wala naman isang linggo ba to? Ilang oras lang to. Wala ka naman traffic, linggo yan. Walang traffic, meron ka namang convoy, may helicopter ka pa. Kaya mo dumating dito ng 30 minutes. Wala namang isang oras to Bakit? Yung pagbibigay ng ayuda na ganyan, nakatingin ka gano'n, nakatitig ka, ikaw ba magbibigay? Hindi naman sasalubungin mo lang sila. Magsasalita ka ng 10 minutes, pasasalamatan mo sila para naman kahit papano yung mga moral nila. Malulungkot yung mga yan Kasi uuwi sila dito sa Pilipinas, hindi nila alam kung doon hindi sila hindi sila namatay sa sa missile. Pero dito sa Pilipinas baka mamatay sa gutom mga yan. Lahat yung mga yan lang inaasahan ng mga pamilya nila magbibigay sa kanila ng pera. Wala na sila ngayon sa abroad. So anong papakain nila sa mga pamilya nila? Yung magbigay ka man lang ng encouraging na mas importante ang buhay nyo kaysa doon sa kabuhayan ninyo. Alam ko na kayo mga kababayan ay nagpapadala ng pera dito para sa mga mahal nyo sa buhay, nagpapaaral kayo, nagpapagamot kayo ng mga magulang ninyo. Alam ko na yun ang agam-agam ninyo. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng paraan ginagawa ng mga gobyerno para matulungan lahat ng mga Pilipino na maibsan ang lahat ng mga problema. Di ba yung mga ganun man lang, puta magaling ka naman manloko, manbudol di at least man lang budulin mo sila dyan. Pero yung sabihin mo na busy siya sa paggawa ng programa, bakit? Yung 30 minutes na wala siya, putang ina, mapapaganda ba niya yung ng Pilipinas? Ekonomiya ng Pilipinas? 30 minutes lang yan, isang oras at the most. Hindi ka naman magtatagal dyan habang nagbibigay ng mga eco bag na may lamang tissue. Eco bag na may laman notebook. Ewan ko kung bakit yan ang mga pinamimigay dyan. Baka sandwich yun. Hindi ka naman magbibigay nun Oo. Magbibigay ka lang na parang welcome mo lang sa mga bagong bayani. Parang itong mga to lumaban sa gera itong mga to parang ganun ang siste para silang mga soldier natin lumaban sa gera para makapagpadala ng pera dito sa Pilipinas. Tapos ngayon umuwi sila. Homecoming tapos wala yung nakikinabang sa pera na pinadadala nila. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Para sa mga manggagawang naapektuhan ng krisis, tiniyak ng gobyerno na hindi rito nagtatapos ang tulong. Mayroon ding inihandang reintegration programs para matulungan ang mga OFW na makahanap ng bagong trabaho o pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Para sa Diyos at Ay nako. So yan lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan na mga OFW, ito yung sitwasyon natin ngayon. Ito yung katotohanan. Mahal nyo pa rin si Bongbong yan? Mahal nyo pa rin si BBM ng ganyang natin, sitwasyon natin. Okay lang sa inyo yan. Kasi kung mahal nyo pa rin kung mahal nyo pa rin si Bongbong ng ganyan ang ginagawa sa atin, nako, may tama na kayo sa utak. Siguro kailangan pumunta na kayo sa albularyo. Baka nasasapian na kayo ng masamang espiritu. Oo. Linggo kasi yan. Pag linggo, party-party. Alam mo na, Biyernes, yes, alas 5 na. Tapos na trabaho ka. Alam mo, nag-uopisina sa Akala mo, call center agent ang loko-loko Pagtapos ng alas 5, wala na. Party na yan. Sa Biyernes ng gabi, Sabado, Linggo. Hindi ba? Hindi mo kayang gumising ng maaga para salubungin mga kababayan mo. Wala ka talagang kwentang tao, boss. Walang kwenta. Visit ka.
Oh, pakinggan natin mga bossing. Pakinggan natin ha. Eto, pakinggan natin isang balitang ito. Putragis to si Lacson talaga. Malakas talaga tama sa utak nito eh. Oh, si Ping Lacson daw, may gusto na naman imbestigahan yung commission on appointment sa pag-appoint kay Bunuan. Gago. Tanga ka talaga. Ano na naman ang gusto mong imbestigahan? Eto na nga, nandito na yung 18 Marines o 16 na lang dahil yung dalawa hindi yata nagpapakita na. Pero may 16 na Marines na naglalabas ng kanilang mga statements, saloobin patungkol sa mga nakatanggap ng maleta, nakatanggap ng pera, sobre-sobre, tawag dyan, paper bag na pera, multimilyon na mga pera. Bakit hindi yun ang imbestigahan mo? Meron ka na naman bagong gustong imbestigang, hayop ka. Meron ka na naman bagong pangtapal sa katarantaduhan nyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito naman Commission on Appointment, padrino system daw sa Commission on Appointment. Pakinggan natin to, maiinis kayo. Scandal. Iniimbestigahan din ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Nadiskubre kasi na may mga hiningi o manong proyekto ang isang miyembro ng Commission on Appointments. Nalaman daw niya na may hininging proyekto para sa Commission on Appointment na taga-Congress, o CA. Kasi itong si Bunuan, mga bossing, natatayo siya sa harap ng Commission on Appointment at sasagutin niya lahat ng mga katanungan para ma-confirm siya bilang isang DPWH Secretary. Tangina nyo, niloloko nyo pa kami. Malamang yan, yung congressman na sinasabi mo na yan, malamang yan, Duterte-aligned congressman na naman yan. Ito lang yan Itong si Bunuan, ang naglagay dyan, si Bongbong. Si Bongbong Marcos ang naglagay dyan. Appointee ni Bongbong yan. Si Bongbong Marcos ang appointing authority. Kino-confirm lang yan ng Commission on Appointment. Sa tingin mo, kung nilagay yan ni Bongbong Marcos dyan sa posisyon na yan, tingin mo ang Committee on Appointments, kailangan pa nilang humingi ng proyekto kay Bunuan para lang ma-confirm si Bunuan? Tanga. Yang mga appointment na yan, yung mga inilagay ni Bongbong dyan sa mga posisyon na yan, yan yung mga gagawa ng pagnanakaw para sa kanila. Ito akin lang to. Malamang mali ako. Pwedeng mali ako. Pero inilagay ko yan sa posisyon na yan for the purpose na sa DPWH mangungulimbat ng pera yan na ipapadeliver sa amin. Yun na nga yung sinasabi nila ng mga 18 Marines, sila Gutesa eh. Yun na nga yung sinasabi ni Zaldico eh. Nilagay si Zaldico dyan sa Congress para yung pera ng Pilipinas putangin na nakawin at ibigay dito sa magpinsan na ito. At ang nagdi-deliver yung mga Marines na yan, 100 mahigit na mga Marines na yan. Ngayon, eto si Bunuan, inilagay yan precisely dyan sa posisyon na yan ni Bongbong para imanipula yung sindikato dyan yung sindikato dyan sa DPWH. Sabi ko nga sa inyo, yang si Alcantara, si Bernardo, yan yung mga putang inang may-ari ng iskandalo na ito. Sila ang talagang promotor ng katarantaduhan dyan sa DPWH. DPWH lang yan. Meron ding Alcantara at Bernardo sa ibang mga ahensya ng gobyerno na nagpo-procure tayo o may pera na involved. Pero dito sa DPWH dito, tatlo ang satanas dito. Yan si Bunuan, yan si Alcantara at saka si Bernardo. Pero si Alcantara at Bernardo, ibang mga administrasyon pa, tarantado na yan, dalawa na yan. Napapalitan yung mga DPWH secretary. Yung DPWH secretary, ino-offer na nitong dalawang ulol na to, yung yung pagnanakaw nila diyan, aaprubahan na lang nitong DPWH secretary na under my administration. Sige, pwede yan. Pero halimbawa ako, administration ni Duterte, naglagay siya halimbawa si Mark Villar nilagay niya. And then si Mark Villar hindi corrupt. Yung scheme na ginagawa ni Alcantara at saka ni Bernardo na Ghost Project, alam nila na hindi uubra at hindi nila mababayaran o hindi sila magiging kasapakat si Mark Villar noong panahon. Hindi ko sinasabing totoo to, pero example lang to. Ang gagawin nila, mamananahimik muna sila. Sige, pakunti-kunting kurakot lang tayo. Overprice lang tayo ng mga proyekto. Kasi may mga proyekto na gawa nung panahon ni Pangulong Duterte, pero ngayon talaga wala ghost eh. So ngayon, nung nilagay si Bunuan dyan, itong dalawang ulol na ito, Alcantara at saka Bernardo, pwede na natin tong kasi magnanakaw yung nag-appoint dito eh. So kausapin natin, sir, meron activate ba namin yung Ghost Project natin? Scheme natin, yung tawag dyan, yung basta scheme, yung scheme natin, i-activate ba natin? Sige, activate mo. Kaya activated na naman yung mga ulol na yan. So depende sa administrasyon The corruption in DPWH has been there for the longest time.
or since forever, nandiyan na yung ano na yan, yung corruption na yan, depende sa administrasyon kung i-activate yung corruption na yan o hindi. Kapag hindi inactivate, magtatrabaho matino mga yan. Pero pag inactivate mo, magnanakaw yung mga yan. Ganyan ang ginagawa. So si Yusek Bernardo at si Alcantara, yan talaga ang salot sa lipunan. O yan yung may hawak nung ano na yan, kung paano ninanakaw ang pera, ino-offer lang nila yan sa mga politiko. Tapos yung mga politiko na inoferan nila, putangin na ngayon, nilalaglag nila. Mga nakakulong ngayon yung mga politiko na yan, or pwedeng makakulong yung mga politiko, tapos sila, state witness, tarantado. Sila ang pinuno dyan, sila ang utak. Gago, di ba? Tangin na, sabi ko nga sa inyo, lokohan portion talaga itong mga nangyayari na ito eh. So ngayon, si Bonoan inilagay dyan for that reason. Anong sinasabi nito? Ang pinsan ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Do you think kung napilit nga ni Martin Romualdez pumirma yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, ito pa kaya i-appoint lang to, ilan lang yung commission on appointment member ng CA diyan sa Congress, hindi ba kayang sabihan ni Romualdez yan na hoy, confirm niyo yan kasi diyan manggagaling lahat ng mga maleta natin. O hindi ba? So kalokohan na naman tong ginagawa ni Ping Lacson na to, parang baliw talaga to eh. Kung ano-ano iniimbestigan, eto na nga kompletos recados yung isinusumbong ng Marines kung hindi niya imbestigan, tas etong katarantaduan iniimbestigan para lang masabi may ginagawa siya eh. Para sa confirmation ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa hot seat ngayon ang isang miyembro ng Commission on Appointments noong 19th Congress kasunod ng revelasyon ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ang alam ko 19th Congress Committee on Appointment, alam ko si Marcoleta, membro niyan. Si Marcoleta na naman target mo siguro. Tuwing na kasi sa pagkalkal niya ngayon sa listahan ng mga flood control at iba pang infrastructure project na umano'y hinihingi ng isang panel member ng CA kapalit ng pagkumpirma kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Good afternoon. The first meeting of the Committee on Public Works and Highways. Sabi sa inyo eh. Ang target niya, si Marcoleta na naman dahil si Marcoleta Committee on Appointment. So gusto na naman palabasin nito ni Pinky na si Marcoleta ay humingi ng pera o proyekto kay Bonoan. Kapalit ng pagiging para ma-appoint si Bonoan. Di ba? Ngayon, ito si Rodante Marcoleta. Sa tingin mo, na-influensyahan ba ito ni Romualdez para i-appoint si grupo man yan, hindi lang naman siya lang mag-isa. So pwedeng siya ayaw niya, pero 10 ng mga kagrupo niya gusto, taasan ng kamay yan di ba? Let's divide the house. Who's in favor, who's not in favor. Di ba ganun lang yan O kung halimbawa, mag-isa lang siya, 10 yung kasama niya, o di 10 is to 1. So talagang yun yung sinasabi natin dito. Na ito na naman, papunta na naman ito doon kay Rodante Marcoleta. Nasasabihin na naman niya, corrupt na naman si Rodante Marcoleta. So gagawa siya ng paraan just to destroy Marcoleta. Pero, putsang ina, nag-fishing activity siya. Fishing expedition pala, activity. Fishing expedition. Nag-iimbestiga siya para madiin si Marcoleta. Pero eto na yung sa mga 18 Marines, ready na sila. Eto na kami, sir. Gusto na namin. Go na. Tara na. Ayaw naman niya. Walang hiya talaga. So ito, si Marcoleta na naman ang target niya. Of the Commission on Appointments in the first session of the 19th Congress is hereby called to order. November 22, 2022 nang isailalim sa CA confirmation si Bonoan, kung saan chairperson ng CA Committee on Public Works and Highways si Nooy Sagip. Well, according dito sa aking kaibigan, ang members daw ay si Villafuerte, Aurelio Gonzales, Isidro Ungab, Marcelino Libanan, Dan Fernandez, Johnny Pimentel, Rodolfo Albano, Cesar Herrera, Eduardo Gullas, Jervil Luistro, Adrian Amatong, Ruth Mariano. Wala naman pala si Marcoleta. Bakit si Marcoleta pinakikita nyo dyan? Di ba? Ayun yung members yun yung members. Wala namang Rodante Marcoleta dito. 19th Congress to, Commission on Appointments Wala naman si Marcoleta. Diyan kasi sa Senate, si Cynthia Villar, Bongo, Bato de la Rosa, Tolentino, Marcos, Bong Revilla, Grace Po, Joel Villanueva, Rizon Tiveros, Juan Migsubiri, Escudero. Ayun na. Baka ilalaglag na naman ni Ping dito si Escudero at saka si Bong Revilla. Sasabihin na naman nila na yung mga taga-Senate na member ng Commission on Appointment humingi kay Bonoan ng proyekto. Baka si Revilla na naman ilalaglag niya rito, si Villanueva at saka si Escudero dahil nandito sila
Pati si walang hiya naman talaga. So wala sa CA si Marcoleta, pero tinan mo dito sa bilyonaryo yung pinapakita si Marcoleta. Bakit hindi naman according dun sa nakita kong listahan hindi wala si Marcoleta ron, pero bakit si Marcoleta nandito? Marcoleta na naman. Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang mga miyembro noon mula sa House of Representatives ay sina Bacolod Representative Greg Gasataya, Iloilo 4th District Representative Perjedel Biron. Wala yung mga yan. Iba yung iba yung tinitingnan ko ganun. House of Representative members, some of the House members included. Wala yung mga sinasabi na yan but anyways, paniwalaan natin to. Balita ito So si Marcoleta pala talaga. Wala doon sa listahan ko kasi tiningnan ko lang kay sa Google. Sino yung Committee on Appointment 19 Congress? 19 Congressman yun. 3 years man lang yung 19 Congress. Wala si doon, wala si Marcoleta, wala din yung mga sinasabi mga pangalan na yan. Pero diyan sa report ng bilyonaryo meron. Ewan ko, sino pa talagang nagsasabing totoo? Congressman Albert Garcia, Oka Malapitan, Lani Mercado Revilla, Jordin Jesus Romualdo at Manuel Sagarbarria. Sa isang panayam ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na lumabas ang impormasyon habang patuloy siyang nag-i-inspeksyon kasama ang kanyang staff sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-i-inspection kapag gagastos ka pa. Meron na ito na yung sinasabi ng Marines. Pakikinggan mo na lang, sasalain mo na lang, gigisahin mo na lang sila sa committee mo, hindi mo magawa. Bakit? Damay kayo? Damay yung ibang mga senador dyan? Bakit? Hindi nyo kaya? Wala pala kayo Para matukoy kung alin ang posibleng maanomalya o guni-guning proyekto. Saad ni Lacson na may impormasyon siyang hawak na sa pagdinig ng... So yan na may impormasyon mong hawak. Puro ka impormasyon na hawak. Meron ka impormasyon na hawak na 70 plus na mga congressman ang kontraktor. Putang inang yan hanggang ngayon. Wala kang pinatawag dyan sa Senado. Hindi ba? May privilege speech ka pang nalalaman na ganun. Pucha, kala namin talaga magtatrabaho ka sa Blue Ribbon Committee. Yung pala, kinuha nyo lang kay Marcoleta yan para pagtakpan itong mga hudas na ito at yung mga kalaban nyo dyan sa Cavite. Matrabaho ninyo. Yang si Bong Revilla para trabahuhin ninyo dahil alam ninyo ang mga Revilla sa Cavite malalakas. Ang mga Lacson, mga taga Cavite yan. Ang mga Rimulya, taga Cavite yan. Kaya kita mo, tinitira dyan sa Cavite, dalawa. Si Barzaga at saka ang mga Revilla. Ano ba kasi ang plano ng Lacson, Tolentino at saka ng mga Rimulya dyan sa Cavite? Makuha ninyo yung Cavite, matanggal ninyo yung mga Barzaga at saka yung mga Revilla. Ay talaga, sasama ng mga ugali nyo CA sa confirmation ni Bunuan bilang DPWH Secretary, naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate o makapagsingit ang hindi pa niya pinapangalan ng CA member. Yan na naman sa hindi pinapangalanan. Dito nga sa 18 na Marines, pinangalanan na nila lahat ng mga dinilibera nila. Iimbestigahan mo na lang. So, gawaing Boying Rimulya din yung ginagawa mo na meron akong intel na nung panahon ni Pangulong Duterte, may na-deliver, pero hindi ko pwedeng pangalanan. Ganon din ang ginagawa mo. Ano yan? Magkaklase kayo? Ano yan? Parehas kayo na script? Kakapal ng mga mukha na itong mga to, no? Pero sabi ni Lacson na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang impormasyon. Galing na naman sa putang ina nito yung impormasyon. Ito nga ang satanas Yan nga ang demonyo Yan nga ang totoong magnanakaw sa pera ng taong bayan Mantakin mo, sila yung naglalaban ng pera sa kasino. Sila yung nagbubuo ng bulto-bultong pera diyan sa ibabaw ng mga bilyaran. Sila yan. Sila kumukolekta ng mga pera. Tapos ngayon, putsang ina, pinakikinggan natin yung mga kriminal. Yung mga magnanakaw, sila pa ngayon yung nagsusumbong ng mga tao, samantalang sila talaga yung mga pinuno ng pagnanakaw na yan. Ako ba, halimbawa ako senador, sasabihin ko ba sa'yo kung paano ka magnanakaw, ganito gawin mo. Hindi yun. Ito, matagal na siyang nasa DPWH. Alam na nila kung paano gumagana, nahanapan na nila ng lahat ng butas ang sistema at proseso dyan. So meron sila ngayon scheme. Meron silang scheme o meron silang tawag dito, plano in order. Yung plano in order na yon, iaalok nila yon. Mr. Senator, meron ako dito. Meron ako ditong project na ready na, pwede ba kitang gamitin? Tapos bibigyan na lang kita ng komisyon. Gagamitin kita kasi may request kang project, bibigay ko sa iyo yung proyekto, pero bibigyan kita ng komisyon. Itong proyekto na to, uululin namin. Ghost project to. Kami rin naman ang mag-a-approve, kami rin naman ang pipirma, kami rin naman ang magbibigay ng kung kaninong mapupunta ito na contractor. So gagamitin lang namin yung pangalan mo dahil meron kang request, gagamitin lang namin yung request mo. Okay sa'yo? So ngayon, ako naman, senador, medyo ano ba yan? Malinis ba yan?
Oh, sige. Oh, pwede nga niloko nila yung senador eh. Sinabi nila sa senador na, "Oh, sir, okay itong project na to. Tuloy ito. Oh, sa'yo ko ibibigay. Oh, tuloy 'yan." Hindi naman alam no kung ako senador, di ko alam na hindi na ghost project 'yan. Basta ang alam ko, meron akong request at serbisyo yung ibibigay ko sa mga constituents ko. 'Di ba? So itong scheme na to diyan sa DPWH, itong mga to ang arkitekto, sila talaga ang gumawa o sila talaga ang merong alam kung paano gagana itong katarantaduhan. Inaalok lang nila 'yan. Inalok nila sa DPWH, inalok nila sa head, inalok nila sa speaker, baka inalok din nila sa presidente o kung kanino man. No. Tapos i-activate lang sila, o sige, go yan. Hindi kayo mababasyo. O kaya gagawin nila, nagkabistuhan, putyang inang yan, bumagyo, bumaha. Kasi kung hindi naman bumagyo at bumaha, hindi naman namatay yung maraming tao, hindi naman lalabas tong issue na to eh. And again, this is just the tip of the iceberg. Marami pang mga corruption sa Pilipinas na dapat na binabantayan natin, pabantayan natin dahil yung 805 billion na dinideliver netong mga militar na to, hindi yan dyan lang sa flood control. Nagkaroon lang sila ng idea na baka sa flood control kasi ito na lumalabas na Malaman-laman namin, putya yung pera pala na inaano ni Zaldico, akala namin galing sa negosyo niya, walang hiya, siya palang appropriations. Pera pala ng Pilipinas yan, pera pala namin, ang bigat ang binubuhat namin, binabala sa mga congressman, sa mga senador, tapos walang hiya, wala kami nakukuha, binigyan kami ni Bonoan, 3,000 lang. Pera namin yan, tax namin yan. Etong mga to, ang mga may kasalanan talaga yan, yung Bernardo, yung Alcantara, kaya nga yan ginawang state witness dahil lahat ng mga dinideliveran nila ng pera, lahat ng mga idinamay nila sa kanilang sindikato, dinamay lang yun yung mga inilalaglag nila para marami ang maipakulong. Marami ang makasuhan, kunyari marami ang nakulong. Pero sa totoo lang, enough na makulong na lang ito tsaka yung Alcantara tsaka yung mga kasapakat nila diyan sa sa matataas na posisyon, yan lang ang mga most guilty. Yung mga dinadamay nila ngayon, wala yan. Barya lang yan. Barya lang. Dinamay lang nila yan dahil ginamit nila yung mga allocations ng mga senador, congressman na yan para sa kanilang, para lang meron silang pambangga doon sa kanilang sindikato, mga ginagawa ng sindikato nila. May pambangga lang sila, request ni ganito, request ni ganyan. Oo, pero sa totoo lang, mga nadamay lang yung mga yun. Walang kinalaman yung mga yun. Itong may mga kinalaman dito. Kung sino yung unang makukulong, yun yung walang kinalaman. Yung mga nasa laya, yan yung may kinalaman. Kaugnay ng pagsasamantala ng di pinangalanang kongresista na humingi ng mga proyekto kay Bonoan kapalit ng kumpirmasyon nito. Noon ding November 22, 2022, inaprobahan ng Commission on Appointments ang confirmation ni Bonoan. There is a motion to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Manuel M. Bonoan. Secretary. Diba? Si Marcoleta na naman target niya. Dahil binibisto siya ni Marcoleta na pinagtatakpan niya yung administrasyon. Si Marcoleta na naman target niya. Of Department of Public Works and Highways. The chair hears no objection. The motion is approved. Congratulations, Mr. Secretary. Tuloy, ani Lacson, ang pagsusuri ng kanyang team sa mga flood control project kabilang ang sa Metro Manila at ang... Yes. Tuloy ang pagsusuri. Tuloy ka mo, ang pagtatakip mo. Sa mga amo mo. Walang hiya kayo. Ito pakinggan, tingnan niyo to. Tingnan niyo tong itong tawag dito. Ay, panoorin na natin yung kay BP Sara. Merong interview si BP Sara sa may sa Mindanao, sa Davao, noong inaugurasyon ba yun? Basta merong isang establishment diyan sa may Davao City, mga bossing na. Meron kasi siyang libro. Yan yung isa sa mga binigay niya sa aming regalo noong nagpunta kami diyan sa nung Christmas party ng mga na-invite tayo. Sa Christmas party ng OVP sa mga media at social media, yung binigay niyang mga libro ng lahat ng mga Vice President, parang tribute sa lahat ng mga Vice President ng Pilipinas. So, yan, isinabuhay yan dyan sa isang event dito sa Davao City. Yung mga nagawa ng mga, parang para siyang exhibit ng lahat ng mga Vice President at yung mga maimportanteng naiambag nila sa bayang Pilipinas. So, yan, dyan si Gloria, si Leni Robredo, Binay, Erap, lahat, basta lahat ng mga
Vice President, history ng Vice President ng mga Pilipinas. So, inano yan dyan. And then, nagkaroon ng ambush interview at sinagot ni Inday Sara yung mga importanteng mga issue sa gobyerno natin. O, pasensya na kayo kasi busy pa si Inday Sara. Anong date na ba ngayon? 16. O siguro baka next week, magkaroon kami ulit ng isa pang episode, panibagong episode ng Tapang at Malasakit ni VP Sara. Ito yung parang gikan sa masa para sa masa. Again, nagpapasalamat kami dahil napili niya ako at si Banat Bay na maging kasama niya sa sa show na yan. Magkakaroon kami ulit ng taping. Siyempre, busy ang vice presidente natin. Busy nga vice presidente. Hindi katulad ni Bongbong, hindi naman busy yun kasi presidente yun So ito, busy presidente, tawag dyan. Sobrang busy talaga niyan. Ni vice presidente. Hindi, busy talaga. O kaya nga, nandiyan siya, marami siyang mga inaatinan, pinapasinayaan ng mga imbitasyon dyan sa Davao City. Pagkatapos niyan, ng kanyang mga appointment na yan, ay balik na tayo doon sa ating programa. Magkakaroon tayo ng isa pang episode ng Balik ang Tapang at Malasakit. So dito, may mga sinagot siyang mga katanungan. Napakaganda nitong interview na to. Pakinggan natin. And the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, RJ Relator, GMA, sir. Sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Pengulian. Sabi niya na simula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD. May comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, kada atong simula nung na-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka ba? Ay, usapang VP na naman yan. Gusto niya ba? Sabihin ko na kung sino VP niya. Secret. Napag-usapan namin yan sa background. Nagbigay siya sa amin ng mga pangalan. Pero, ano sasabihin? Baka mamaya pag sinabi namin yung mga pangalan na yan basta yung mga lumalabas na mga pangalan sa mga post ko, hindi yan yun. Yung mga tao na yan, delikado kasi kapag ka nagsabi ka ngayon, delikado buhay ng mga yan. Sisirain nila katulad ni Inday Sara. Baka i-activate na naman si Lacson para tirahin na naman niya. Isama dyan sa flood control skanda investigation niya. Kaya delicate yan. Kaya sabi ni Inday Sara, let us protect these people. If mag-decide sila, then go ahead. Set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. Diba? Show namin yan, Ibalik ang Tapang at Malasakit. Ibalik ang Tapang at Malasakit. Saan ka pa? Kami yan, So, nabanggit niya daw doon, wag na lang daw munang ilabas. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Wag na lang natin siya guluhin. Wag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya. Vice, may lumabas na Tagueres survey. Tumaas yung preference vote niyo from 43 to 48%. Any comment on that? Tumaas ang trust and approval rating ni VP Sara from 43 to 48. And ganyan na yung trend. Pataas na ng pataas yan hanggang 2028. Si Bongbong pababa ng pababa, parang spaghetti. Spaghetti pababa? Pababa ng pababa. 48%. Negative 48 na yatang hype na yan yung tama na lang niya yung tumataas. Pero yung rating niya, pababa na ng pababa. Well, lagi naman sa lahat ng surveys nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Naman siya. Naman ka? Wala pa. Right. Isa ko book. Katong Monday na yung deadline ng submission mo sa impeachment. Sa ito, yung comment mo ma'am after the submission. Ayan, submission ng kanyang legal team doon sa Committee on Justice ng
ng Congress, you think kailangan niya pang ako sa akin lang kailangan pa ba ni VP Sara na ipresenta yung kanyang mga sagot dito sa mga tanong na ito diyan sa Congress? Ako para sa akin wag na. Wag na sumagot si VP para sa akin lang Kasi sasagot ka pa diyan, ganun din naman. Sumagot ka diyan o hindi, ganun din naman. Makakahanap pa sila sa'yo ng gagamitin against you. So, it's better, sabi nga nila, right to remain silent, manahimik ka na lang, wag ka nang sumagot dyan, antayin mo na lang. Total naman, pupunta rin yan dyan sa Senado Pupunta rin naman yan dyan sa Senado, dyan ka na sa Senado, ipagtanggol mo na yung sarili mo dyan sa Senate. Galing naman yung mga abogado mo Kaya dyan na, yan yung tamang forum para sagutin lahat ng ito. Pero dito sa Congress, wala yan. Parang ICC yan. Regardless kung anong gawin ni VP Sara, kung si VP Sara ay sumagot ng tama, i-impeach pa rin siya ng mga congressman na yan. O ngayon naman sasabihin, gagamitin ng congressman yan pag di siya sumagot, sabihin na binastos ni Inday Sara yung Congress, dapat ma-impeach siya. Ganun din naman. Either or, may impeach pa rin naman to si VP Sara. Sabi ko nga sa inyo, wala namang kakwenta-kwenta yung articles of impeachment, pero nag-push through pa din. Sufficient, informed, and substance. Yung kay Bongbong Marcos, ang daming ang daming grounds for impeachment na talaga namang alam ng mga tao, even hindi ka naman abogado, alam mo na legit yon, pero hindi nga nag-push through Hindi nga siya hindi nga nakalusot ng Committee on Justice hindi siya sufficient in substance Sufficient siya in form but not in substance. So, isang taon na naman naantayin mo para ma-impeach si BBM May impeach pa ba yan si BBM? Next year, halos mag-i-election na. Next year, labasan na halos mangangampanya na lahat ng mga kandidato. So, malabo na yan, mga bossing. Kaya sabi ko nga sa inyo, magdala si Inday Sara ng sagot diyan sa Committee on Justice or hindi. Ganun din, i-impeach din yan dyan. I-impeach din yan dyan sa Congress. Wala ring makakahanap pa ngayon yung mga congressman. Ano yung sagot nila? Ito gagamitin natin to. Ito pala sagot nila dyan. Ito, hanapan na natin ng counter yan para pagdating dun sa Senado. Kung ito yung isagot nila bigla, boom, may counter na tayo. Diba? Kung ako, wag na. Bayaan mo sila. Putsangin lang yan. Hanggang sa nakanganga sila, di nila alam kung anong game plan mo. Pero ikaw, alam mo na yung game plan nila. Kasi patay pa interview nila. Si Inday ganito, si Inday ganyan, si Inday ganito, si Inday ganyan. Alam na nila. Tuloy-tuloy na yung mga bibigay nila nung kanilang, kumbaga, pag papakita nila nung kanilang game plan. Ikaw, anong game plan ni Inday? Para malaman natin yung game plan ni Inday, hingin natin yung kanyang sagot dito sa Committee on Justice. Nek nyo. Substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Please refer to? Kuan ka na. Hapit namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko, dili. Antayin na lang. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas na balita, possible na i-exclude sa... Asar talo tain-tai kayo. Monday. Antayin nyo. Kung mag-file ako, hindi. Lunes na ngayon. Nag-file na ba? Sa panel yung si Attorney Monsayat at si Attorney Michael Poa. May conflict of interest may daw. conflict of interest daw. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng Bobo kasi yan si Ridon. Inutil yan si Ridon. Wala namang alam yan Ang alam lang niya, magwaldas ng pera nung nasa urban planning siya kasi sabi nga, yung dalawang abogado niya, hindi daw papayagan dahil mga respondents daw. Tanga ka ba? Kahit naman respondent ka, pwede mong i-abogado yung sarili mo Bobo talaga Hindi ba si Claire Castro nga? May kaso si Libiste kay Claire Castro. Anong sabi ni Claire Castro? Hindi ko na kailangan ng abogado. Ako na magtatanggol sa sarili ko. Mga abogado man yun. Kaya nila pagtanggol sa sarili nila. Bobo talaga to si Ridon napunta yung utak niya sa pisngi. Na-expire na, bumaba na, napunta na rito, naging beke. Circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vice, sa tingin mo, another round of maleta na po pa rin ba ito for the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos
ilabas na naman natin. Hindi, yun ang, siguro naman naiintindihan nyo na kung bakit yung mga tanong namin ni Banat Bay sa Tapang at Malasakit, hindi masyadong madiin. Kasi ayaw din namin na mabunyag yung plano ni VP Sara. Kung papaano ika-counter ni VP Sara itong mga bintang sa kanya, kung ano yung mga hakbang nila, paano nila ipagtatanggol yung mga sarili nila. Kaya makikita ninyo, very light yung line of questioning namin. And si VP Sara, nagpa-follow up question lang kami dun sa lahat ng mga sinasabi niya. And ganito si VP Sara, masyado siyang maingat na may mga tanong, pag critical yung tanong, sasabihin lang yan, kalma lang, kalma. O ano lang yan, hindi yan, bahala na, tingnan na lang natin pagdating doon. Ganyan siya sumagot. Very, tawag dito, calculated. O mahirap magkamali kasi nga, gagamitin yan against her. Pictures, kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay natin sa Pilipinas? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Oh yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon. Ulit. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay natin sa Pilipinas? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Oh yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up po? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? How are you move on daw? Ganda ni Inday, no? Si Bongbong nangangayayat na. Si Romualdez nangangayayat na. Si Zaldico nangangayayat na. Si Remulla nangangayayat na, medyo nakakabawi-bawi na. Yung mga congressman, puta stress na sila. Pero si Inday Sara, pasayaw-sayaw lang, ganyan. Pa-make face lang. Yung gaano ka-presko yan. Sabi ko nga sa inyo, putang ina ninyo. Ito ang presidente balang araw na talagang pag nakita mo kasama yung mga world leaders, magsha-shine. Si Bongbong, pag kasama yung mga world leader, mukhang alila . Diyan sila inis na yung banat sila ng banat, kaliwat kanan, mga congressman, interview, media, lahat, ginagamit ang mainstream, mga vlogger, batikos. Tapos makikita mo si Inday, untouched, unbothered, nonchalant. Makikita mo si Inday Sara, parang chill lang, ganyan lang, waiting lang ako mamatay yan. O kaya, waiting lang akong 2028, ngayon pa lang, lahat ng ginagawa ko, kampanya na, so hindi lang ako magkakamali. Bayaan mong sumakay ng tricycle si Lenny Robredo, bayaan mo si Risa Ontiveros kumain ng tae. Bahala sila, basta ako, kalma lang, ganito lang, pa-beauty lang. Di ba? Simple lang. Polo shirt, pak. Pantalon, pak. On cloud na sapatos, pak. Alahas, walay. Sing lang ng pampaswerte. Hindi na kailangan ng mga diamante katulad ni Luis Tro na putya kahit yung butas ng ilong, pati yung mata lagyan ng diamante, pangit pa din. Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala ko yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa events? Andito ako kasi it's a araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City Join sa ka ng birthday ni join? Yes, as usual. VP, si Attorney Guanzon nag-pronounce na tatakbong senator. May mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Marisa? Allergic ako sa mga politiko ngayon. Yan, napakaganda ng sinabi ni VP Sara dyan. Allergic siya sa mga politiko ngayon.
Alam ni Inday Sara na yung mga politiko gagamitin lang siya. Ganyan din kasi ginawa kay Pangulong Duterte. So, it's a good sign na si VP Sara learned her lesson. Ginamit lang din siya eh. Ginamit ang mga Duterte para manalo ang mga Marcos. So, itong mga nangyari na ito, made her realize na itong mga politiko na to, putang ina nito, mga salot itong mga ito. So, ayaw ko munang maniwala sa kanila ngayon. Talagang gamitin ko yung napakahabang panahon para isipin ko, itong mga tao na ito, ginagamit lang ba ako? Katulad ng paggamit nila sa amin noong nakaraan at sa tatay ko noong panahon niya. Oo, talagang mga totoong magsisilbi ito sa bayan. So napakahaba ng panahon ni Inday Sara para piliin yung mga tao na tatakbo sa ilalim ng kanyang ticket sa 2020. Hindi naman mai-impeach yan. Hindi may impeach yan. So, ibig sabihin si Inday Sara hindi na siya magpapabudol. So sinabi nga niya, may lumapit na sa akin, 4, pero allergic ako sa kanila eh. Saka na lang. Basta i-consider na lang nila ako kung gusto nila akong gamitin para manalo sila pero hindi para ikampanya ko sila. Antayin ninyo yung mismong mga kandidato na ikakampanya ni VP Sara. Kung sino yung mga yan yung mga pagkakatiwalaan natin. Okay? Na mga senador mga senador. Sa VP, hindi ko alam kung sino pang VP niyan. Baga naging VP niyan si Leni Robredo, hindi ko susuportahan yan. Halimbawa, si Amy yung naging VP niyan, hindi ko susuportahan yan. Ginawa ko naman yun nung panahon ni Bongbong tsaka niya si Bongbong di namin sinuportahan, siya sinuportahan namin. Pwede naman yun Pero pagdating sa senador, yan yung mga magle-legislate. Pagdating sa mga congressman na ikakampanya sa bawat distrito, pati mga party list. Yan ang importante dahil yan ang magiging katuwang niya para sa magandang Pilipinas na mga proyekto tsaka mga panukala. So, i-consider lang nila ako. So mga ilang sila VP na lumapit, including Attorney Gonzalo? 4 na. VP, sabi ni saya pa ba? Manimaan ka sa tong mga ni Tridor sa inyo? Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba? Charot. Naniniwala kayo kay Inday Sara na she's not taking it personally? Naniniwala kayo kay Inday Sara na hindi niya babawian itong mga to sa sobrang pahirap na ginawa sa kanya at sa pamilya niya? Do you think si Inday Sara will not go after itong mga hayop na ito? Ay, ano nangyari? Yung mic ko. Mic. Hello, mic test. Ayun naman pala. Oo, so yun ang natin. Yun ang malaking katanang maniniwala ba kayo? Kasi isang malapit na kapamilya na nakakakilala sa tao na to ang nagsasabi na nagtatanim ng sama ng loob si Inday Sara. Siyempre, hindi naman niya sasabihin yan sa ito real talk lang. Hindi naman sasabihin ni Inday. Hindi, habulin ko talaga sila. Humanda sila lahat sa akin. Hindi naman niya sasabihin yan Pero kayo na yung bahalang umintindi. Read between the lines. May nagsabi na noong naging mayor ng Davao Ton, mas naging matindi ito kaysa kay Pangulong Duterte. Ay, may ikukwento pala ako sa inyo na tungkol dito kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Meron. Kaya lang, pag-isipan ko muna kung ko. Kasi meron pagkakataon pala na noong mayor si Inday Sara at vice mayor si Pangulong Duterte, nagkaroon pala ng standoff yung dalawa na yan. Oo, nag-away yung dalawa na yan sa Davao. Merong parang, I think mining yata yan or basta isang business or project na malaki ang maitutulong sa Davao pero it can also destroy or pwedeng maka-damage sa Davao na ayaw ni Inday pero gusto ni Pangulong Duterte. Nagkaroon ng standoff as in matinding laban between yung City Council at saka si Office of the Mayor. Yung City Council kasi hawak yan ng Vice Mayor. Yung mga panukala ng mga councilors, yung budget ng Office of the Mayor, hawak yan ng City Council headed by the Vice Mayor. So, nagkaroon ng matinding standoff. Away yung mag-ama na yan. Ang ganda ng istorya na yan. Talagang dito mo makikita na si Inday Sara, walang tatay-tatay sa kanya. Si Pangulong Duterte, wala ring anak-anak sa kanya. Basta, ito tama. Sa kabila naman, ito rin tama. Banggaan yan. At ang ganda nun nangyari dyan sa away nila dyan sa Davao City nung mayor at vice mayor. At doon na-realize ni Pangulong Duterte, pucha, iba talaga tong anak ko. Iba talaga tong anak ko. Dumating pa sa punto na yung City Council ginipit yung budget ni Inday Sara sa
yung pagiging mayor ni Inday Sara sa Davao City, ginipit yun, hinold yun. Oo, at si Inday Sara talagang hindi yung panukala nung City Council, hindi naman niya pinirmahan dahil ayaw niya. Umabot sa ganun, mga bossing, antindi nun. Ganda nung kwento na yun, nalaman namin from one of the oldest na na taga City Hall diyan sa Davao. Ang ganda nung istorya na yun, pero kukwento kayo some other time. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung korupsyon at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Klaro klaro. Yung mga personal na atake nila sa akin, okay yan. Ibibigay ko na yan. Yung mga personal. Pero yung mga nagawa nila sa bayan, yung pagnanakaw nila, lahat yan. Hindi natin papalagpasin. Putang ina nyo, yari kayo. Yari kayo. Ano pa yung nagawa nila sa bayan natin? Pagtataksil nung pinakidnap si Pangulong Duterte. Hindi personal yun, yes, pero may pagtataksil sa bayang Pilipinas. So, delikado kanya. Yung mga magnanakaw sa mga ahensya ng gobyerno, DPWH and all, humanda kayo, patay kayo kay Inday Sara. Putang ina ninyo. Ngayon pa lang, maghukay na kayo ng libingan ninyo dahil ibabaon nyo yung mga sarili nyo dyan, sigurado. Okay, any opening statement from our media friends? Yes, first off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 90 years pop-up exhibit here in Davao. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit 2028. Maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications kapag isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang. Ayan, yun na pala yun. Umulit lang. Yan na nga, mga bossing. Napakaganda ng mga binitawang salita rito bukod sa napakaganda ng ating busy presidente. Oo, ayan, nakita ninyo, marami tayong mga na-pick up dito sa kanya mga sinabi rito. It's a good sign na there's really a bright future for us 2028 onwards. And ipinakita ko rin sa inyo ngayong araw na ito kung gaano kabulok yung sistema ng pamahalaan ngayon at saka ng mga nakaraan pa. Itong mga pamilya na to na gusto na namang makabalik sa kapangyarihan, nakabalik na sa kapangyarihan pero may mga gusto na naman bagong bumalik na dati na nating itinapon, ganun pa rin. Same result, itapon natin yan. Itong binigyan na pagkakataon ngayon na pamilya, kailangan wala nang Marcos na manalo. Ever sa mga national position, sa mga sa kahit senador, dapat wala na eh. Dapat patay si Aimee, mawala na yan. Lahat wala ng Marcos, bayaan mo na sila. Doon na sila sa Ilocos maghasik ng lagim. Nakawin nila pera ng Ilocos, mag-congressman sila doon, mayor, gobernador, putang ina nyo, sunugin nyo yung probinsya nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero wag nyo nang idama yung buong Pilipinas. Parang awa nyo na, wala na dapat Marcos, Aquino, at kung sino-sino pa mga dilawan tayo, loyalistang tanga, ang dapat na makahawak ng posisyon sa gobyerno. Okay, so kita-kita tayo ulit mga banateros. Kapag nagustuhan mo itong vlog na ito, i-like mo, i-share mo, at kapag ka ikaw ay nakakaluwag-luwag, super thanks meron dyan, available yan dito sa ating YouTube. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.